Magandang araw mga bata! Welcome muli sa ating panibagong aralin. Ako si Teacher Frel, ang inyong guro sa Edukasyon sa Pagpapakatao 3, Quarter 3, Week 8. Milk Base. Ang ating aralin sa araw na ito ay pagiging handa sa sakuna o kalamidad. Mga bata, handa na ba kayong makinig? Sa araling ito, ikaw ay inaasahan na magpapakita ng kahandaan sa oras ng sakuna at kalamidad. Kaya naman, inaasahan na maipamamalas mo ang pagiging masunurin sa mga itinakdang alituntunin, patakaran at batas para sa ligtas na pamayanan. Kumusta mga bata? Sa araling ito ay pag-aaralan natin ang tungkol sa pagiging handa sa sakuna o kalamidad. Noong nakaraang aralin ay naipakita mo ang pagsunod sa mga tuntuning may kinalaman sa kaligtasan. Ngayon naman ay pag-aaralan natin kung paano ang paghahanda sa panahon ng sakuna at kalamidad. Maraming katangian ang maipagmamalaki ng isang batang Filipino na katulad mo. Minsan ay hindi mo ito napapansin dahil iniisip mo na pangkaraniwan lamang ang mga ito. Pero sa panahon na nakalilimot ka na at sinasabihan ka ng mga matatanda na, "Teka muna anak, mukhang nakalimutan mo nang maging handa sa oras ng sakuna o kalamidad." Ano-ano ba ang ating dapat paghandaan? Ito ang pagdating ng mga sakuna at kalamidad. Ito ay mga pangyayari na hindi natin inaasahan na nagdudulot ng pagkasira ng ating mga ari-arian at minsan ay pagkasugat, pagkakasakit, o pagkawala ng buhay. Mga bata, magsanay muna tayo. Gawin natin ang pagsasanay bilang isa. Buuin ang mga pinagpalit-palit na ayos ng mga letra upang malaman ang mga sakuna at kalamidad na dapat paghandaan. Una, anong salita ang mabubuo mo sa pinagpalit-palit na letrang ito? Magaling! Ang mabubuo nating salita ay bagyo. Pangalawa, anong salita ang mabubuo mo mula sa pinagpalit-palit na letrang ito? Magaling! Ang salitang mabubuo natin dito ay lindol. Pangatlo, anong salita ang mabubuo mo mula sa pinagpalit-palit na letrang ito? Magaling! Ang salitang mabubuo natin dito ay sunog. Pang-apat, anong salita ang mabubuo mo mula sa pinagpalit-palit na letrang ito? Mahusay! Ang salitang mabubuo mo rito ay pandemya. Panglima, anong salita ang mabubuo mo mula sa pinagpalit-palit na letrang ito? Magaling! Ang salitang ito ay pagsabog ng bulkan. Pang-anim, anong salita ang mabubuo mo mula sa pinagpalit-palit na letrang ito? Mahusay! Ang salitang mabubuo mo mula rito ay pagguho ng lupa. Muli, ang mga sakuna at kalamidad na dapat paghandaan ay ang mga sumusunod: bagyo, lindol, sunog, pandemya, pagsabog ng bulkan, at pagguho ng lupa. Ngayon naman ay pakinggan ang isang kwento na may pamagat na, "Naku, naku po! Naku, naku, naku po! Naku, naku, naku po! Madilim na naman ang langit. Halos hindi lumalabas ang araw. Bakit kaya?"
Nanay, nanay, may bagyo po ba? Tanong ko kay nanay. Oo anak, ang sagot naman niya. Naku po, paano na yan? Akala ko pa naman makakapaglaro na ako. Sinagutan ko na at tinapos ang mga aralin sa modules. Gusto ko nang maglaro, sayang. Kevin, may bagyo ba? Ang tanong ko sa aking kaibigan. Oo daw, napanood ko sa YouTube ang paparating na super typhoon. Ang kwento niya sa akin. Naku po, babaha na naman ba at masisira ang mga bahay? Anong gagawin natin? Parang natatakot na naman ako. Tatay ko po, ano pong ginagawa niyo dyan? Paparating na po ang bagyo, hindi po ba kayo natatakot? Tumingin at ngumiti sa akin si tatay at kanyang sinabi, Anak, nandito ako para ayusin ang ating bubong at haligi ng bahay. Papakuan at tatalian ko ang mga ito ng mabuti at mamaya pupunta ako sa tindahan para bumili ng bigas at iba pang pagkain. Bibili na rin ako ng flashlight. At iyang cellphone natin ay kailangang naka-fully charge ha? Opo tatay, ang magalang kong sagot. Ayan ang tatay ko. Hindi natatakot sa anumang bagyo. Kalmado lamang. Naku po tay. Ikaw na ang the best tatay. Laging handa. Hindi natatakot sa anumang sakuna. Salamat po tatay. Tulungan na rin po kita. Mga bata, naibigan niyo ba ang kwento? Ngayon naman ay dumako tayo sa pangalawang pagsasanay. Batay sa kwentong nabasa, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Una, ano ang kalamidad na dadating? Tama! Ang kalamidad na dadating ay malakas na bagyo. Pangalawang tanong, sino ang naghahanda sa pagdating ng kalamidad na ito? Mahusay! Ang tatay ang naghahanda sa pagdating ng kalamidad. Pangatlong tanong, bakit hindi siya natatakot sa pagdating ng kalamidad? Magaling! Hindi natatakot si tatay dahil lubos siyang naghahanda para sa papadating na kalamidad. Pang-apat na katanungan, ano ang paghahanda na kanyang ginagawa sa pagdating ng kalamidad? Magaling! Inaayos niya ang bubong at haligi ng bahay. Maghahanda rin siya ng mga pagkain at flashlight at ipinapa-fully charge niya ang mga cellphone. Panglima, sa palagay mo, bakit mahalaga na naka-fully charge ang cellphone? Tama! Mahalagang naka-fully charge ang cellphone upang magamit natin ito sa komunikasyon sa oras ng pangangailangan at makabalita rin tayo ng mga nagaganap sa labas. Isang pag-uugali na ating pwedeng maipagmalaki ay ang ating kahandaan sa pagdating ng mga sakuna at kalamidad. Mahalaga rin na kahit ikaw ay bata pa ay nalalaman mo na ang mga ito upang ikaw ay makatulong rin sa ating mga magulang. Dapat mo ring alamin ang mga tuntunin sa mga paghahanda na ibinibigay ng iyong barangay tuwing may paparating na kalamidad. Narito ang mga sakuna na dapat nating paghandaan na nagdudulot ng disgrasya, kapahamakan at minsan ay pagkawala ng buhay. Ang mga ito ay ang bagyo, lindol, sunog, pandemya, pagsabog ng bulkan, at pagguho ng lupa. Ang mga sakuna at kalamidad na ito ay maiiwasan kung may sapat at tamang paghahanda. Narito ang mga paghahanda na dapat mong gawin. Una, makinig sa balita para sa kalagayan ng pamayanan. Pangalawa, ayusin ang bahay at gawing matibay ito sa pagdating ng sakuna. Pangatlo,
manatili sa bahay at ihanda ang paglikas kung kinakailangan. Pang-apat, ihanda ang first aid kit kasama ang mga pagkain, inumin, flashlight at baterya. Pang-lima, tiyaking naka-fully charge ang cellphone para sa pagtawag ng emergency numbers. Pang-anim, sumunod sa payo at tuntunin ng barangay. At pang-pito, at ang mahalaga sa lahat ay huwag kakalimutang manalangin sa ating Panginoon. Para naman sa pagsasanay bilang 3, lagyan ng check kung ang larawan ay nagpapakita sa paghahanda sa anumang sakuna at kalamidad. Lagyan mo ng X kung hindi. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Una, pananalangin. Ang larawang ito ba ay nagpapakita ng paghahanda? Check o X? Tama, ito ay check. Pangalawa, ang bata ay naglalaro ng computer games. Ito ba ay nagpapakita ng paghahanda? Check o X? Tama, ito ay X. Pangatlo, sila ay nakikinig ng balita tungkol sa kalamidad na papadating. Ito ba ay nagpapakita ng paghahanda? Check o X? Tama, ito ay check. Pang-apat, ang nanay ay namili na ng mga pangangailangan para sa papadating na kalamidad. Ito ba ay nagpapakita ng paghahanda? Check o X? Tama, ito ay check. Pang-lima, ang buong pamilya ay nag-aayos ng kanilang bubong at haligi para sa papadating na kalamidad. Ito ba ay nagpapakita ng paghahanda? Check o X? Tama, ito ay check. At para sa ating panghuling pagsasanay, buuin ang talata. Piliin ang tamang sagot sa loob ng kahon. Punan ng patlang ng tamang sagot. Ang mga pagpipiliang salita ay Filipino, makatulong, pamayanan, kahandaan, kalmado, at alituntunin. Uumpisahan ko ng basahin mga bata. Isang mabuting pag-uugali na ating maipagmamalaki ay ang ating kahandaan sa pagdating ng mga sakuna at kalamidad. Mahalaga na kahit bata pa tayo ay nalalaman na natin ito upang tayo rin ay makatulong sa ating mga magulang. Lalo na sa pagsunod sa mga alituntunin para sa mga paghahanda na ibinibigay ng ating barangay. Sa ating kahandaan, importante rin na manatiling kalmado upang makapag-isip ng maayos. Kung may sapat na paghahanda ang bawat isa, ay walang dapat ikatakot dahil alam natin na ligtas ang ating pamayanan. Tunay na ang pagiging laging handa ay isang katangiang maipagmamalaki nating mga Filipino. Mga bata, tama ba lahat ang inyong mga sagot? Kung ganon, magaling mga bata! Tandaan, ang batang handa sa anumang uri ng kalamidad ay may alam sa paghahanda bago dumating ang kalamidad. Alam din niya ang gagawin habang may kalamidad at pagkatapos ng kalamidad. Nakikilahok rin siya ng maayos at sumusunod sa mga tuntunin ng kanilang barangay sa paghahanda kung paano ginagawa ang mga pagsasanay para sa iba't ibang kalamidad. At handang tumulong sa mga nangangailangan sa abot ng kanyang makakaya, lalo na sa kaligtasan ng kapwa at mga naapektuhan. Ayan mga bata, naibigan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Magaling! Muli ang ating tinalakay sa asignaturang Edukasyon sa Pagpapakatao ay Pagiging handa sa sakuna o kalamidad. Mga bata, sana'y marami kayong natutunan sa araling ito. Hanggang sa muli, paalam mga bata!